Ang aklat na pinamagatang The Servant Who Rules, na sinulat ng isang bantog na pastor at author na si Ray Steadman, nilalaman ng aklat ng isang ilustrasyon. Isang kilalang jazz pianist na nagngangalang George Shearing ay ipinanganak na bulag. Sa kabila ng kanyang kalagayan, he was able to compose 300 piano pieces. Isa na dito ang jazz standard na may pamagat na Lullaby of Birdland. Ito naman ay nilapatan ng lyrics ni George David Weiss at inawit ng batikang jazz singer na si Ella Fitzgerald ng taong 1952. Katulad ng maraming artist noon at maging ngayon, Shearing toured continually throughout his long career at kadalasan ay makikita siya sa downtown areas na mamasyal suot ang kanyang dark glasses at dala ang kanyang puting baston. Minsan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang busy intersection. Habang nag-aantay siya na may tumulong sa kanya upang makatawid, bigla na lamang may tumakip sa kanyang balikat. Sa pag-aakalang mayroong tutulong sa kanya, laking gulat niya nang madinig niya ang tinig. That was not offering to help him but a request. Ang sabi ng lalaki, "Excuse me sir, would you mind helping a blind man cross the street?" Shearing was about to tell the other man that he too was blind. Ngunit nag-isip-isip siya at kanyang sinabi sa kanyang sarili, "Sige nga, subukan ko." Kaya't sinabi ni Shearing sa lalaki, "Certainly my friend, here, take my arm," wika niya. At tumawid nga ang dalawang bulag, the blind leading the blind. At sa kanilang pagtawid, napakarami nilang nadidinig na busina, mga galit na sigaw, langit-ngit ng gulong na biglang preno. Ngunit di naglaon, nakatuwid sila ng payapa. Sabi ni Shearing sa kanyang sarili na hindi na niya uli gagawin iyon. At kanya ring sinabi, "But I'm glad I did it once. It was the biggest thrill of my life," wika niya. Ang ating teksto sa umagang ito ay ipinakikilala tayo sa isa pang bulag. And he too is about to experience a thrill far greater than crossing a busy intersection with blinded eyes. Kanyang mararanasan ang isa sa mga kakaibang himala na natala sa bagong tipan. Sinasabi sa verse 2 na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay bumalik sa Bethsaida. Nang huli silang naroroon, marami ang pinagaling ni Jesus. Mark chapter 6 verses 53 to 56. At ngayon sa kanyang pagbabalik ay may ilang tao ang nagdala sa kanyang harapan ng isang lalaking bulag at hiniling na hipuin at muling magpamalas ng isang natatanging milagro. Ang mga taong ito ay mga hintil at sila ay naniniwala na ang hipo ni Jesus ay may kapangyarihang magpagaling at mabigyan ng paningin ang kanilang kaibigang bulag. Ang hindi nila alam ay kaya ni Jesus na magpagaling at magmilagro sa pamamagitan lamang ng kanyang salita kung nanaisin niya. Sa ating pag-aaral ng bahaging ito, nang bigyan ng paningin ni Jesus ang bulag, mayroong pang higit na mahahalagang aral ang atin pang maaalaman. Ang karaniwang milagro na ginawa ni Jesus ay para sa kapakanan ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginawa ni Jesus para sa kapakanan ng kanyang mga disciples at di lamang sa lalaking bulag. Matagal-tagal na rin, pinakikita at itinuturo ni Jesus sa kanyang mga disciples na siya ang Mesiyas, ang Diyos sa katawang tao. Ngunit tulad ng ating napag-aralan dati, they failed to get the message. Sa kabila ng nakita nila nang paulit-ulit ang mga kamangha-mangha at imposibleng bagay na kanyang ginawa sa kanilang harapan. They just don't get it. Datapwat ang himalang ito ay nagpapakita ng paraan ng pagbubukas ng Diyos sa mga mata ng mga bulag sa espiritual na mga bagay. Ang himalang ito ay nagtuturo kung paano nagagawa ng Diyos na ang mga taong hindi makaunawa ng mga espiritual na katotohanan
at kung paano ni Jesus matyagang gumagawa sa kanilang buhay, one step at a time, upang dalhin sila sa lugar na ganap na pagkaunawa. Kaya't sa ating pag-aaral ngayon, nais kong tanungin ko ang bawat isa sa inyo ng katanungan ni Jesus sa bulag, sa verse 3. Ano ang iyong nakikita? Ang inyong espiritual na paningin ba ay kasing linaw ng nararapat? Ang puso mo ba ay may sapat na pagkabatid kung sino si Jesus sa iyong buhay? Nauunawaan mo na ba kung papaano siya kumikilos sa iyong kalooban? Ang ating pag-aaral ng kaganapan sa ating teksto ay makakatulong upang ating makita ang ating present na kalalagayan kung sino si Jesus sa ating mga buhay. Kaya't hayaan ninyong ating eksaminin ang mga katotohanan at hakbang na ipinahahayag sa atin ng Panginoong Hesus sa pagbibigay ng paningin sa lalaking bulag at sa paksang ating aaralin. Ako'y naniniwala na may pag-asa, tulong at pagpapalang nakahanda para sa ating mga puso today. Again, our study has 3 major points at ang unang mahalagang punto sa ating teksto ay makikita natin sa unang bahagi ng verse 23. Ang paghahanda para sa kanyang paggaling. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Ang unang bagay na ginawa ni Jesus nang baninig niya ang kahilingan ng ilang tao is to take this blind man by the hand. Ginawa ni Jesus ang kahilingan nila, ngunit nang kanyang hawakan siya by his hand, nothing happens. O, mayroon nga ba? Nothing took place as far as the crowd is concerned. Ngunit may isang napakalalim na naganap sa pangyayaring ito. Inalalaya ng Panginoong Hesus ang lalaking bulag by the hand at kanya itong inilabas ng bayan. Tulad ng kanyang ginawa sa lalaking bingi at pipi na natala sa Mark chapter 7 verses 31 to 37. Inalayo ni Jesus ang taong ito malayo sa nagdadaksa ang mga tao upang gawin ang kanyang pagbibigay paningin sa lalaki. Now, I want every one of you to imagine and picture this in your minds. Habang hawak ni Jesus ang kamay ng bulag at ginagabayan niya siya sa kanyang paglalakad sa gitna ng mga makikipot na daan ng bayan, ang pag-iwas ni Jesus habang kanyang tangan ng kamay ng lalaki sa mga obstacle along the path. Yes, Jesus was so patient and kind as He leads this poor blind man along one step at a time, samantalang hawak niya ang kanyang kamay. Tayong mga tao ay nakasanayan ng hawakan ng isa't isa, hindi sa hindi naaangkop na paraan, ngunit sa mga paraan na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan natin. Halimbawa, kapag kayo ay naka-attend ng isang local church service, madalas tayong nakikipag-shake hands sa ating mga nakakasalubong at nagbabatian sa isa't isa saying, "Good morning, kamusta po kayo?" A handshake allows us to make a physical connection that is not threatening, aggressive, or uncomfortable. A handshake is something many of us experience on a daily basis. Datapwat ang matagal na paghawak sa kamay gives you a very intimate experience. Naaalala niyo pa ba noong inyong kabataan nang kayo ay may boyfriend o girlfriend at namamasyal pa kayo sa luneta na magkahawak ang mga kamay? Isipin ninyo na gaano ka-espesyal ang paghahawakan ninyo ng kamay ng inyong asawa habang kayo ay naglalakad from place to place. There is something intimate about that gesture that communicates far more than a simple hi. It's nice to meet you. Holding one's hands says, I care. Yan ang nakikita natin sa mga talatang ito. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng taong ito at dinala siya sa lugar kung saan magaganap ang kanyang himala. Nakikita ko rito ang isang malinaw na larawan kung paano inakay ng Panginoon ang mga nawawala, bulag na makasalanan
at dinadala sila sa lugar ng kaligtasan. Hindi natin nadadama physically ang kanyang paghipo hanggang sa mabuksan ang ating mga nabulag na mga mata. Ngunit sa buong buhay natin, si Jesus ay gumagawa at umaakay sa atin upang dalhin tayo sa lugar ng pananampalatayang nakapagliligtas. Bawat pangyayari, bawat trahedya, at bawat pagpapala na ating pinagdadaanan ay hawak ng Panginoon ang iyo at ang aking kamay habang dinadala niya tayo sa kanyang sarili. Maaari mong paniwalaan ang gusto mong paniwalaan na kung paano ka makapapasok sa langit. Ngunit ako'y nakatitiyak na hindi tayo makararating sa Diyos ng mag-isa. Pagkat sa ating likas na kalagayan, tayo ay patay. Ephesians 2:1. Noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ang Diyos ang maliwanag na siyang nag-aakay sa atin sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. John 6 verse 44. Walang makalalapit sa akin maliban dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Iniligtas niya ang makasalanan, Luke chapter 15 verse 3-5. Dahil dito sinabi sa kanila ni Jesus ang talanghagang ito, kung ang sinuman sa inyo'y may 100 tupa at nawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi pa't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan. Kapag nakita na niya ang tupa, masaya niya itong papasanin. Inaakay tayo ni Jesus sa kanyang sarili. If you are saved, can you now look back and remember? Can you see the tender way Jesus brought you along until your eyes were opened and you saw yourself for who you really are, and you saw Jesus as your only hope? Can you remember how He led you to bring you to the place of faith and repentance? Isang napakalaking pagpapala ito. Ang ikalawang mahalagang point na ipinapakita sa atin ng teksto ay masusumpungan natin sa ikalawang bahagi ng verse 23 hanggang verse 25. Ang proseso ng kanyang pagpapagaling. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba? Ano ang inyong nakikita?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad." Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tumingin mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakakita na siya ng malinaw. Ito ang natatanging himala ni Jesus, nakakaiba sa lahat ng mga himalang natala sa 4 Gospels. Kadalasan, hinihipo o kinakausap ni Jesus ang may sakit at sila ay gumagaling. Dito, gumamit si Jesus ng 2 hakbang upang buksan ang mga bulag na mata ng taong ito. Ito ay patunay that we cannot put God in a box. Gumagawa siya sa bawat individual kung ano ang kanyang kaparaanan. Makatatlong beses bumuhay ng patay si Jesus, at ito ay sa iba't ibang kaparaanan. Hinipo niya ang kamay ng dalagitang anak ni Jairus. Hinipo niya ang stretcher na kinahihigaan ng bangkay ng anak ng babaeng balo. At tinawag niya si Lazarus na magbangon. Pati na rin ang paraan ng mahimalang pagpapagaling ni Jesus ay sa iba't ibang kaparaanan. He healed 1 leper by touching him. He healed a group of 10 lepers by speaking to them. Kung minsan ay pumupunta si Jesus kung saan naroroon ang may sakit. At sa ibang pagkakataon, dadalhin ang may sakit sa kanya. Sa ibang pagkakataon, magpapagaling si Jesus mula sa malayo. Tunay na hindi natin maaaring maikulong sa kahon ang Diyos at ang kanyang mga kaparaanan. Ang gawa ng Diyos ay kanyang dinisenyo
ayon sa individual na mananampalataya. Kung paano siya gumawa sa aking buhay ay maaaring hindi gagana sa inyong buhay. Tayong mga believers ay nakakaranas ng iba't ibang kaparaanan ni Jesus sa ating mga buhay. Pagkat ang bawat isa sa atin ay espesyal sa kanyang harapan. And we should praise the Lord for this. Ngayon, tingnan natin kung paano kumilos si Jesus sa buhay ng bulag na ito upang ibalik sa kanya ang kanyang paningin. Ang unang ginawa ni Jesus ay dumura at tinakpan ang mata ng lalaki. Para sa marami, yun ay nakakadiri. Kung may dumura sa iyong muka o ibang parte ng iyong katawan, abay, away agad ito. Pero nung unang panahon, iba ang iniisip ng mga tao kaysa ngayon. Naniniwala sila na may nakakapagpagaling sa laway ng tao. Naniniwala pa rin ang karamihan sa bagay na ito sa ating panahon. Halimbawa, kung magkakaroon ka ng maliit na hiwa sa iyong daliri, ano ang unang bagay na ginagawa ng karamihan sa mga tao? Hindi ba dinidikit nila ito sa kanilang bibig at minsan sinisipsip ang dugo upang di ma-infeksyon at nilalawayan? Bakit? Ang laway ay may nakapapawing katangian. Walang hapdi tulad ng alkohol. Oo, ito ay puno ng mikrobyo. Ngunit ito ay naging instinct na ng mga tao. Ang pagdura ng isang tao sa iyong mata ay isang nakakagambalang bagay. Ngunit ang pagdura ay agad na sinundan ng magiliw na paghipo ng Panginoon. Ang taong ito ay hindi nakakakita, ngunit nakakaramdam siya. Ang Panginoon ay gumagawa sa paraang walang saysay sa atin, ngunit ito ay naunawaan ng bulag. Matapos alisin ni Jesus ang kanyang kamay sa mata ng bulag, siya ay tinanong ni Jesus kung mayroon siyang nakikita. Nang imulat ng lalaki ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, sinabi niya, "Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad." Ilang bagay ang ating mapapansin sa mga talatang ito. First, it tells us that the man hasn't always been blind. He was able to identify people around as people. Second, it teaches us that his healing was far from complete o hindi ganap. He could discern light and shapes, but he could not see clearly. Thirdly, this partial healing does not suggest, as some commentators like to imply, that the healing powers of Jesus was failing. May mga ilang kasing mga mangangaral ang nagsasabi na napakalakas ng oposisyon at that time ng Diablo at ng kanyang mga minions na humahadlang sa pagkakataong iyon upang di maging ganap ang pagpapagaling sa lalaki. Isang malaking kalokohan ang pananaw na ito, pagkat ginagamit ni Jesus ang pagpapagaling sa lalaki bilang isang mahalagang aral. Maaaring na-restore ni Jesus ang paningin ng lalaki sa pamamagitan lamang ng kanyang makapangyarihang salita. Ngunit ginawa niya ito para sa ikatututo ng kanyang mga alagad at tayo rin. Pagkatapos muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mata ng lalaki at laking gulat ng lalaki, biglang naging napakaliwanag ng kanyang nakikita. His healing was complete. His eyesight was restored. Sa bawat kwento sa Bible ay may espiritual na aplikasyon para sa mga tao ng Diyos. At huwag nating palampasin ang sinusubukang ituro sa atin ng Panginoon. Ang bulag na lalaki ay paglalarawan ng espiritual na kalagayan ng mga disipulo. Mula nang sila ay sumunod sa Panginoong Hesus, nagpamalas si Jesus ng sunod-sunod na kamanghamanghang mga himala upang makita ng kanyang mga alagad na siya ang pinangakong Mesyas, ang mismong anak ng Diyos. Nakita nila siyang nagpagaling ng may mga sakit, nagpalayas ng mga demonyo at ng mga masasamang espiritu, bumuhay ng patay, lumakad sa tubig at nagparami ng tinapay at isda, kasama ang marami pang makakapangyarihang patunay
ng kanyang tunay ng pagkakakilanlan. Ngunit hindi ito nakuha ng kanyang mga alagad. Tulad ng ginawa ni Jesus sa bulag, makailang ulit na dinuraan niya at hinipo ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng kanyang pinakitang miracles at pangangaral. Ngunit hindi nila lubos na maunawaan kung sino si Jesus hanggang sa nang siya ay mamatay at bumangon mula sa mga patay. Pinangunahan ni Jesus ang kanyang mga disciples mula sa lubos na espiritual na pagkabulag patungo sa isang lugar kung saan makikita nila siya ng malinaw. Iyan ang layunin ng ating Panginoon Diyos para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Bago dumating ang Panginoong Hesus sa ating buhay, tayo ay lubos na bulag sa ating makasalanang kalagayan. Dumating si Jesus at siya ay dumura sa ating mga mata. Pinagkalooban tayo ng kanyang biyaya upang manalig at lubos na niyanig niya ang ating mundo. Ginawan niyang lahat ang ito upang buksan ang ating espiritual na mga mata upang ating siyang makilala. John chapter 6 verse 44. Kapag tayo ay lumapit kay Jesus at naligtas, tayo ay katulad ng tao sa himalang ito. Nakakaaninag na tayo, ngunit hindi pa lubos na malinaw ang mga bagay na ating naaaninagan. Datapwat sa ating paglalaan ng mga oras sa kanyang salita at sa pananalangin, ang banal na espiritu ang patuloy na nagdi-develop ng ating mga spiritual sight. He causes us to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter chapter 3 verse 18. God's goal is to conform our character to be more like Jesus. Romans 8:28 to 29 at ganun din sa Ephesians chapter 4 verses 13 to 15. Katulad pa rin tayo ng mga alagad, hindi ba? Napatunayan at naranasan na natin ang kanyang kapangyarihan sa atin sa mas maraming paraan kaysa masasabi natin. Ngunit kung minsan ay hindi pa rin natin ito lubos na naiintindihan. May the Lord help us to be not faithless but believing. John chapter 20 verse 27. At sinabi ni Jesus kay Tomas, huwag ka nang mag-aalinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Are you growing in the things of God? Is He leading you along one step at a time? Are you making progress in your knowledge of who Jesus is? We are not supposed to remain babies in Christ. We are challenged to grow in the things of the Lord. 1 Peter 2:2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng spiritual progress. Kapag hindi nangyayari ang bagay na yan sa inyo, something is terribly wrong. Maaari sa mga sandaling ito, mayroon na kapakikinig ng pag-aaral na ito at hindi pa nagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon at personal niyang tagapagligtas. Nag-aantay ka pa na lubos mong maunawaan ang maraming katotohanan na tinuturo ng Bible. Kaibigan, lubos mo lang mauunawaan ang mga kapahayagan ng salita ng Diyos kung si Jesus ay bahagi na ng buhay mo. Bakit di ka pa lumapit kay Jesus by faith? Let Him take you where you are and lead you to where He wants you to be. Ang ikatlong main point sa ating teksto ay makikita natin sa verse 26. Pagkatapos ng pagpapagaling, sinabi sa kanya ni Jesus, maaari kang nang umuwi, huwag ka nang bumalik sa bayan. Ang mga naging kaganapan ay isang makapangyarihang himala na may makapangyarihang mensahe. Ngunit sinabi ni Jesus sa pinagaling na lalaki na umuwi na siya at huwag nang babalik sa bayan ng Bethsaida upang hindi na malaman ng iba pa ang tungkol sa himala. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na ninais ni Jesus ang isang tao na napagaling na huwag sabihin sa iba tungkol sa naganap na himala. But why?
Kung inyong matatandaan, madaming pinamalas na himala si Jesus sa bayan ng Betsaida. Binigyan sila ng malinaw na katibayan na si Jesus ang Mesiyas. Ngunit tumanggi silang maniwala sa Kanya. Dahil dito, hinatulan ni Jesus ang bayan ng Betsaida. Matthew chapter 11 verses 21 to 22. Kawawa kayo mga taga Chorazin. Kawawa kayo mga taga Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga Tiro at taga Sidon kaysa sa inyo. Ang bayan ng Betsaida ay tinanggihan ng Panginoon dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Tinanggihan nila ang dakilang liwanag na ibinigay sa kanila at hindi na sila tatanggap ng liwanag pang muli. Kaya naman dilana ni Jesus ang lalaki sa labas ng bayan. Ang bayan ay off-limits na sa biyaya ng Diyos. Ngunit handa pa rin si Jesus na makitungo sa ilang mga individual. Ang komunidad ay hinatulan na, ngunit may ilang mga individual na maaari pa ring maligtas. Yan ay naglalarawan sa ating bansa. Sa kabuuan, masasabi ko na God has rejected our country because of its idolatry. Pagtuloy na pamumuhay sa kasalanan, ang tuluyang pagtalikod ng nakararaming kababayan natin sa buhay na Diyos at sa kanyang mga aral. And the nation have turned a deaf ear to the gospel call of repentance and faith alone in Christ. So just like Betsaida, I personally believe that God has abandoned our nation, kaya nga't pahirap ng pahirap ang ating bayan. However, God will still save, bless, and use individuals. Kaibigan, kung maririnig mo ang kanyang tinig at tatalima ka sa kanyang tawag, maliligtas ka sa hatol ng banal na Diyos sa iyong mga kasalanan. Yan ang pangako niya. Acts chapter 16, verse 31. He will not turn you away, John 6:37. Kung di ka tatalima sa tawag ni Jesus, there will come a day when He will call no more. He will abandon you to your choice and allow you to go straight to hell. Huwag hayaang mangyari iyon sa iyong buhay. Huwag hayaang matapos ang iyong kwento tulad ng sa Betsaida. Isaiah 55 verse 6. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Sa ating pagtatapos, nais kong mag-iwan sa inyo ng ilang mga katanungan. Ano ang nakikita mo? Nabuksan na ba ang mga mata ng iyong kaluluwa? Nakita mo ba ang iyong sarili bilang isang nawawalang makasalanan na patungo sa impyerno at si Jesucristo bilang iyong tanging pag-asa ng kaligtasan? Nakita mo na ba ang katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang iyong mga kasalanan at siya ay muling nabuhay mula sa mga patay upang magbigay ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng magtitiwala sa Kanya? Nakita mo na ba ang katotohanan na kailangan mo ang isang tagapagligtas ngayon? Inihahayag ba ng Panginoon ang iyong tunay na kalagayan sa Kanyang harapan? Nakita mo na ba kung nasaan ka sa iyong spiritual na paglago? Masasabi mo bang higit mo pang kilala si Jesus today kaysa kahapon? Nababago ba ang dati mong pagkatao o nananatili ka pa rin sa dati mong pag-uugali? Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed. Ang masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos ay patuloy na lumukob sa ating lahat ngayon at magpakailan paman.